Ay, grabe yung politics ngayon, no? Pa-intense ng pa-intense, palapit ng palapit, budget hearing, may bagong commission na naitalaga, bagong ombudsman. Nanganganib na nga ba ang presidentiable ni BP Sara? Ang gulo sa candidacy ni Vice President Sara Duterte. Well, una, yung flood control. May segue eh. Itong ICI, lahat ng infra. Lahat ng DPWH infrastructure project, tinuturing na mali. Si Rogelio Babes Singson, si Rosana Fajardo, chaired Justice by Bernal si Benji Magalong ay special advisor. sa ombudsman. Parang yung commission na to, it's something that is, anong gagawin nyo? Sabi nga ni Overseer. sabi nga ni Tiglaw parang research group lang yun. Gawa lang ng thesis eh. Ano ba yan? So anyway, Usman sa Meron naman DOJ. sariling investigative ang DOJ. Unaan niya sila i-contempt. Wala. Paano naman tayo? Naka-PR move lang po ito ng Yes, may nagsasabing ganyan. Parang PR. PR move ng na Para may lang, ginawa last ako. person. Yeah. for purposes of diffusing the imminent danger, itong commission na ito, kasama yung pagre-resign ni Speaker Romualdez. Romualdez. Pag pinagsama mo, yung galit ng tao, baka sakaling Mawala. mabawasan. Hindi pala mawawala yun. Mabawasan. Mabawasan. Pacify. Teka lang, bago po kami mag-start magkwentuhan, subscribe ka muna. Titiyakin namin na bibigyan ka namin ng napakaganda at masarap na kwentuhan. Nagpapasalamat ako sa mga nag-like and subscribe. Through your likes and comments and subscription, marami pong natutulungan. Yan. Umpisa na tayo. Ay, grabe yung politics ngayon, no? Pa-intense ng pa-intense, palapit ng palapit ang 2020. 2028. Lalo pa ngayon nag-budget hearing. Tapos may bagong commission na naitalaga. Yeah. And impending bagong ombudsman. Yeah. So, Yan. Ito kasi magde-determine ng yung magiging bagong ombudsman kung bibirahin. Nanganganib na nga ba ang presidentiable ni BP Sara? Ano sa tingin niyo? well, lahat ng tingin ko, lahat nakaanggulo sa candidacy ni Vice President Sara Duterte. Lahat namang nangyayari ngayon. Oo nga eh. Lahat. Well, una, yung flood control. Sabihin na natin ngayong administrasyon. Pero May segue eh. based nga nung May nangyayari, segue. no? Parang kahit sa Senado eh. Dahil nung lahat karamihan Duterte block yung nasa Blue Ribbon Committee. They have to change the Senate President kaagad. Oo, kasi nga parang pro Duterte yung Hindi natin matutulig sa mga Duterte dito. Oo. Obvious na obvious yung mga galawan nila, no? Oo. Tapos ngayon naman, yung ano ba tawag ditong ICI? ICI, the Independent Commission on Infrastructure. So hindi lang ito flood control. Lahat ng infra. Lahat ng DPWH infrastructure projects like roads, school buildings, lahat yun, mga bridges, and flood control. Yes. Oo. So, kaya lang, tignan mo yung mga na-appoint dito. Kasama na doon sa isa si Magalong. Oo. Surprisingly, pumayag siya doon sa... Well, alam naman natin anti-corruption siya. Paano kung ginagamit lang ito ni Kaya nga eh. Presidente? Kasi kung nakikita na pwede kayang ilaban si Magalong kay BP. Maraming, kay Magalong kasi, maraming pwedeng mangyari, no? Oo. Depende rin sa kanya. Nasa kanya. Depende sa kanya. Pero yung itong ICI na formed through an Executive Order 94 on September 11, 2025, ang na-appoint ay yung former DPWH na secretary na tinuturing na malinis, no? Si Rogelio Babes Singson. Tapos yung taga-SGB na CPA, si Rosana Fajardo,
And the commission is headed by or chaired Justice by Bernal. Justice Andres Bernal Reyes. Si Benji Magalong, Mayor Magalong, ay special advisor. Advisor. Oo. Ngayon, ang mga observation dito sa ikaw naniniwala ka, sakto ba tong ICI o parang ano lang ito? Well, una, walang power. Marami nagsasabi. Hindi kagaya ng ARTA, ng AMLC. Oh. They have the capacity to really. Sa AMLC, pwede niya i-suspend yung bangko mo. Oo. Sa ARTA naman, pwede ka niya paalis. Oo. Sa ombudsman, parang yung commission na to, it's something that is, anong gagawin nyo? Tama ka. Kasi ang sabi nga ni Overseer. parang sabi nga ni Tiglaw parang research group lang yun. parang gagawa lang ng thesis ba yan? So anyway, ang sabi ni former Deputy Speaker Erin Tanyada, sabi niya, executive order lang niya yan Oo nga. Kung mas magandaan niya kung para ma-institutionalize yung reform sa corruption, legislated. Yan ang maganda. Para may power talaga. Yan ang maganda. Kasi ang comment nga ni ni Laila de Lima hindi pwedeng mag-contempt. Sabi ni Senator. Oo. Dahil binasad niya raw yung yung ICI. Hindi pwedeng i-contempt yung pag may inimbita na, halimbawa, may imbita na iimbestigahan, tatanungin, ganyan-ganyan. Wala lang. I always invoke my rights for self-incriminating. Hindi man naman ma-contempt. At ang sabi naman ni Presidente, nung siya pinaliwanag niya tong ICI na ito, ang sabi niya, yun daw resulta nung output nitong commission na ito, ipapadala na ron sa mga ombudsman, sa meron naman DOJ. sariling investigative ang DOJ at Tama sa ka. ombudsman. Doonaan niya sila i-contempt. Wala. Paano naman tayo? Paano may imbestigahan niya kung ayaw nga magsalita Baka PR move lang po ito ng Yes, may nagsasabing ganyan. Parang PR. PR move na para may lang, ginawa ako. For purposes of diffusing the imminent danger Right. na mangyayari sa September 21. Yun. Kasama, aside from ICI, itong commission na ito, kasama yung pagre-resign ni Speaker Romualdez. Pag pinagsama mo, yung galit ng tao, baka sakaling Mawala. mabawasan. Hindi pala mawawala yun. Mabawasan. Mabawasan. Pacify. Hindi, at saka ma-deflect sa kanila. Ma-deflect sa kanilang sisi. Kaya nga ito ganyan. Alam mo ba merong ganyang parallel na naman tayo noon. Nung namatay si Ninoy Aquino, ang ginawa ni President Marcos Sr. ay gumawa siya ng Agraba Commission. Agraba Commission. Parang ganito na ICI, Independent Commission on Infrastructure. Yung Agraba Commission, dalawang report, minority and majority report. Yung minority report, sinabi doon na walang sigalman lang ang pumatay. Oo nga. Maraming nagalit noon kasi parang Pinatay niya ng walang dahilan. walang dahilan. Tapos, galit lang siya. galit na. Natripan lang. Tapos, yung majority report naman, ang sabi doon, ang may kasalanan ay yung mga sarhento. Yung mga may kasalanan. Pati si Fabian Ber. Tapos, hindi rin nakontento yung mga tao. Kasi yung mga tao, alam nila na si Marcos daw nagpapatay talaga. Pero sabi, hindi naman daw. Di yung Agraba Commission, walang sinasabi tungkol kay President Marcos. So yung siyempre, siya naggawa. Siya gumawa Yan. So, ngayon, paano ngayon itong ICI? Siya nagtayo niyan. ayan na nga, hindi siya. Hindi siya pwede Hindi siya imbestigahan. pwede. At saka, hindi rin siya walang culpability kasi
dapat kasi meron ding tinatawag na command responsibility, di ba? So hindi siya pwede dahil siguro mahihiya din itong mga in-appoint na magsabi na, Presidente, may kasalanan ka rin dito. Doon papasok ngayon si Mayor Magalong. Yun. Bakit? Kasi si Mayor Magalong... Ay, hindi yung sasaf. Sa sama. Sa paano dinamay niya si Ninoy. Si Pinoy. Oo, dinamay niya. Nagalit nga dahil sila Pinoy, no? Kasi sabi ni Magalong, siya nga yung in-appoint ni Pinoy. Sige, imbestigahan mo yan. Ikaw ang imbestigahan. Lumabas. Kasalanan mo. Lumabas ka. May kasalanan si Pinoy. Wala niya. Mabuti kong... halimbawa, ganyan ang gawin paano Hindi mo makakuha. Kasi advisor, sasabihin, may kasalanan si PBBM din dyan. Ganito, ganyan. Imbestigahan ko dalawa yan kasama pala siya sa For the Boys. May problema si Mayor Magalong dito. Kasi, una, kung sasabihin niya na si PBBM ay may kahit papaano may kasalanan din dito, bibilib sa kanya tao. Yun. Paano kung sasabihin niya walang kasalanan si BBM? Hindi kasali si Presidente. Sasabihin ng mga tao, tuta na, tuta. Sira ang reputasyon niya. Kaya mahirap yung kalagayan ni Mayor Magalong. Pag mali yung na findings, sana hindi ito mangyari yung mamaya yung gwardiya lang ng DPWH ang makulong Ay, gwardiya lang. Teka lang, ikaw nag-receive ng document All na after everything na kaguluhan ng Senado, ang nakulong lang isang clerk. Ngayon, ang isa pang kwan dito sa commission na ito, ang sinabi ni Presidente sa kanyang salita, sabi niya, hindi lang ang pag-iimbestiga nito ay, ang coverage nito ay 10 taon. Kaya ito na papasok Doon mo nakita na, teka lang. Patay ang mga Duterte dito. Duterte. Yari na naman sa mga DDS. Galit na naman. Kaya, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, yung presidential ambition or whatever ni VP Sara, madadamay dito sa investigation na ito Pwede. Kasi, at saka kung etong si Magalong, si Mayor Benzi, General Magalong, kung may ambition sa ng 2028 to run for presidency, pwede niyang birahin. Kaya nga maganda, tama ka. Platform niya to. Niya to. Mga Duterte. Diba? Kaya lang, kung meron. So makikita mo kasi parang, maganda papel ni kasi, dito kung tinitira niya ang gobyerno ngayon, parang, at kung kakampi niya ang mga Duterte, bakit siya pumayag na maging special? Although, ando naman na tayo kasi, sa advocate ng corruption. Anti-corruption. Yeah. Paano yung corruption sa mga Baguio? Meron ba? Wala. Well, Siyempre, wala. Siyempre. Galit na galit nga si Richard Gomez sa kanya. Si Kong Richard Gomez. Ito mga, yung unang tinitira na nila yung mga congressman. Sabi ni Richard Gomez sa tweet niya, may siya sa X. Ano bang tawag na doon ngayon? Twitter na? X. Huwag na, baka sabihin sinong X niyo. Magalit si Lucy Torres. May mga posts sa social media na, kung ano-ano tinitingnan mo baho, yung city mo muna, traffic. Daming basura. Ayusin mo muna yung sarili mong gulo bago ko lumabas. Ngayon, Richard Gomez, baka birahin ka ni Benji ngayon. Yun ang dyan. So, magbabacktrack ng 10 taon. Yes. So, pasok na pasok yung Duterte. Magiging apektado ang siyempre dami. Kaya alam, ito, sa Congress ring, sabi ng Diskaya, tinanong sila, bakit nung nakaraang administration, wala po nanghihingi? Walang nanghihingi. Sabi niya, walang nanghihingi daw. Panahon ni Duterte. Yung Duterte time, yung flood control funds was 611 billion. Malaki din. 6 years.
For 6 years. 6 years. Eh, parang isang taon lang. Ngayon, yung BBM time, 3 years, 657 billion. So, mas malaki. In 3 years. Sarap. Yun ang data ng... Parang ilang porsyento na ng national budget yun, ano? Kung ilan ng 6 trillion tayo. Flood control pa lang yun. Flood control. Well, Ngayon, yung... Kaya nga pagka ito kung alibawa ako, ang purpose ng commission is to, isa sa mga purposes i-discredit si Sara para madiskaril ang kanyang ambition sa 2028. Siguro gagawin ko, o sige, unahin niyo muna yung bagong flood Project. control na problema. O 2022 to 2023. O pagtapos na, ito na pang last, yung umabot Duterte ng na, 1 yung year yun. Duterte. Duterte. Palampasin nyo na hanggang 2028. Ang investigasyon gawin nyo hanggang 2028 na. Para sirang-sira. Para si Ras. Alam na wasak si VP dyan. Ganun mangyayari. Nung, alala mo, nung isang gabi sa ambush interview kay Congressman Sandro Marcos, tinatanong siya, yung tungkol nga dyan, tapos parang pinaalala niya kay Pulong, Congressman Pulong Duterte na wala ka dito kaya ito nga may binigyan ka nga ng 51 billion sa flood control Wow. Ganon, nire-remind ang. So yan, makita mo yung yung angulo ngayon ng Sinabi niya kay Pulong yun. Hindi, sa interview, ambush interview na si Pulong Duterte nagkaroon ng 51 Meron siya billion. 51. Oo. So, yun, yung mga ganon. So, makikita mo na itong investigation na ito, makikita mo yung angulo So, madideviate from the present dispensation to Saka the previous. nag-away nga itong dalawa kahit doon sa pagpili ng speakership. Di ba? Parang, okay, sigurado bang hindi ikaw namili dyan? Sandro. Parang bakit yung pamilya nyo ba wala kayong mamili? So, magiging yan. Baka sila naman mag-boxing Nanday kay Pulong versus Sandra. Dihado masyado. Ay, nako. Pero hindi, sobrang, 3 na. Isipin mo, 3 na mag-iimbestiga. 3. Congress, Senate, ICI. Oo. Meron pa. NBI pumasok na. NBA, nakigulo na rin. Oo. Pati, tama, NBI Sino pumasok na. papanoorin na natin? Maraming Dami na mag-iimbestiga. channels yun. Parang Netflix yan. Siguro 4 na episode sa may Ang mangyayari dyan, titingnan mo ganito. Pagka House ang mag-iimbestiga, ang tutok niyan Sa yung sa Senate. Duterte. Sa Duterte. Duterte, yun, flood control project. At saka may sila ngayon, parang may ang sila sa mga senador. Oo. Sinapaya sila ng last impeachment So ngayon, parang ang nilalabas nila ng mga star witnesses, ang tinuturo, sila senador. Oo. So ngayon, depende kasi sa mag-iimbestiga Oo. Pag ICI mag-iimbestiga, mga Duterte rin ang tututukan yan. Susunod, Senado. Tingin mo, si Soto ang... Soto matik naman. Duterte rin. Duterte na rin yan. Naaway na siya ni Batoy. So, yun nga sinasabi ko. Naaway na siya ng mga kampanya senador na parang di na to noon time show Parang bakit kayo... Kaya nga delikado si BP Sara dito nasa receiving end Oo. Kasi ang weeping boy. Pero parang una, alam mo na deflecting doon sa issue na hindi ako, parang hugas kamay, hindi ako kasali dyan. And pangalawa, political motive tong ICI na pero gumaganda. Dati parang itong mga nakaraang panahon, solid parang Sara lang Oo. Diba? Yung bad. Pero ngayon, si Magalong lumulutang. Si Vince Dizon yung si Vince Dizon yung pinag-uusapan natin. Biglang na-appoint sa DPWH. Yun nga sinasabi nating extraordinary Extraordinary event. event. Di ba?
hindi naman ginusto ni Vince Dizon na ma-appoint. Ba't bigla siyang in-appoint? Si Torre nga yung inaay natin dyan, di ba? Di pinauli siya. Sa Torre. Pero baka maging tumakbo rin presidente yan under Ng Dilaw. Kasi. Di ba? Pwede yan. Mataas ang popularity. Kaya lang, biglang nawala no? Nawala yung issue ni Hindi, wala pa. Kasi babalik yan ngayon Hinantay niyang bumaba yung flood control. Only lang. Only lang siyang 1 month. Okay. Babalik siyang last week of this month. Babalik siya. Nasaan kaya siya? Well, Kenya. Nag-London? Nasa London ba si General? Doon siya nag-rest? papalakas baka nasa retreat, no? Baka nasa Europe. Yeah. Sarap magbason dun. So, yun, ang mga ng ICI, more on political, not more on a powerful legal group, no? Yes. Mahirap to, medyo, kasi bigla na lang lumitaw, no? Ito pa isa, pangalawa. Well, hindi na tayo believe dyan sa ICI na yan. Kahit ako, hindi. Kung, tingnan natin kung gagalingan talaga nis. Actually, hindi pa. Huwag muna tayo magsalita na hindi tayo believe. Tignan lang natin kung ano yung magiging resulta. Nagiging ano tayo Tama ka. Pero sa nangyayari ngayon, kailangan nilang they have to prove themselves na tama yung ICA na desisyon nila. Ito pa isa. Ombudsman. Wow, yan matindi yan. Bumaba na sa Secretary Martires. Di ba? Okay. OIC na ngayon. Sino bang pumalit kay Castillo? Basta OIC ngayon ang OIC lang nandyan. ng ombudsman. Napakalaking role nito para sa next presidential. Sino ba ang nakikitang talagang papalit? Aquino, may si MA ng dating COA. Pero ngayon, matunog, Boeing. Remulla. Noong unang mga first, niya, sabi niya, di ba, dinedeflect na, ayoko maging ombudsman. Ngayon, mukhang may basbas na ni Presidente. Yun nga ang mga ngayon, parang body language ngayon ng mga talagang si Remulla Secretary Remulla ang susunod na ombudsman Yes. Ay, anong mangyayari kapag siya na? Well, anong mangyayari? Definitely very obvious. Madidiskaril si Sara Duterte. Batik. Oo. Lahat yan, imbestigahan na yan. Oo. Kasi, hindi nangyari yung na-archive yung impeachment. So, anong other option? Ombudsman. Sa ombudsman naman, hindi naman kailangan ng doon Di ba yung kaso niya ngayon? Parang biglang na-clear nga siya doon Sino? Si Secretary Remulla. alam mo yung ang pag-appoint ng ombudsman. Nasa presidente yan. Presidente pa din. Akala ko merong board for selection. Meron. Pero malakas sa influence ng presidente. Malakas ang minsan nga nag-submit ka ng halimbawa 3 pangalan sinabit mo, binibigyan mo ng option yung presidente. Shortlist. Minsan pag ayaw ni presidente yung mga nakapangalan doon nasa lista, binabalik niya Binabalik niya, balik kayo. Tapos ang susunod noon, pag submit uli, nandun na yung gusto ng presidente. That's true, Totoo yan. Nandun na yung gusto. So, appoint na. Yung unang 3, sorry. Hindi kayo hindi kayo pogi. Ito gusto ko pogi ito Pero makikita mo yung health ni Secretary Bory. Ilang beses ang naoperahan sa puso Oo, may heart condition Oo. Kaya niya pa kaya? Well, ganito yun. Walang payat niya nakita mo, di ba? Biglang gumagandang biglang gumaganda, biglang hindi maganda. Pero kung may mission siya, halimbawa, what if ang mission niya is to derail Sara Duterte? Ay ba, madaliin yan. Ang unang-una sigurong kakasuhan niya si Sara Duterte. Hindi, siguro para hindi obvious.
Sasapuan niyo muna ibang Pangalawa. konti. kasi na. Lagyan na natin sa top 10. Nauna sa amin ako Ito yung top 10 na gagawin. Halimbawa, pang 9 si Sara Duterte. Gawin ng pangalawa. Nagmamadali eh. Pwede, no? Pwedeng ganun. No, ano? Ang masama nito kasi, yung effect ng kaso sa ombudsman, criminal, civil, and administrative cases. Ngayon, pag criminal, halimbawa, nag-file sila ng case sa Sandigan Bayan. Si Sara, halimbawa, guilty. Halimbawa lang. Guilty. Habang nakaupo, hindi siya pwedeng tanggalin. Hindi siya pwedeng Kasuhan. hindi siya pwedeng tanggalin, hindi siya pwedeng ikulong. Yan. Yun, hindi siya pwedeng tanggalin, hindi pwedeng ikulong. But the moment mag-expire yung term niya, yari, kulong. Kulong na, perpetually disqualified pa to run for office. Hindi ka na makakatakbo. Hindi na makakatakbo. Yan nga eh. And kung sakali man, may forfeiture pa ng kung sakaling may ill-gotten wealth, na presumed ill-gotten wealth, ipo-forfeit pa, o seizure pa yon. Kaya nga matindi itong ombudsman eh. Matindi. Iba yan. So, wala. Talagang madidiskaril si BP Sara. Yan, the moment na narinig mo na okay, kasama sa listahan si Secretary Remulla. Alam mo na. Yun nga eh, parang may mission. Diba? Pagkatapos ng pakulong yung tatay, yung anak naman. Oo. Pero never back down to si BP eh. Ay, kita Umatin mo nga naman siya ng budget hearing, mag-isa. Oo, walang Grabe. walang backup eh. Oo, pero may mga ibang congressman naman ako mampi, nakita mo doon. Pero talagang committee for sa kanya, yung nabigay sa kanya, sino ba namimili ng committee niya yan? Sa Committee Congress. chair? Oo. Ay, yung speaker. Oh. Tapos ang mga nilagay niya doon, yung mga galit talaga. Oo, speaker ang pumipili niyan. So ngayon, ang makikita mo ngayon, di magkakaroon ng investigation. Yes. At yung may mga makakasuhan diyan na mga congressmen kasi lalabas yan sa investigasyon eh. Ang problema ngayon, baka yung iba at nakita na nilang si Sara medyo yung talaga ang magiging number 1 na presidential candidate. Pupunta na yan kay Sara. Yung iba, maniwala ka. Ayun po, Pag tatalo malapit na yan. malapit na 2028, Talo na. isa-isa na yan pupunta kay Sara. Hanggang lahat yung iba dyan magiging kakampi na. Kasi may kumakampi na nga. With all due respect, Mr. Chair, Oo. she's still the Vice President. Oo. Sino ba yung congressman na yun? Due courtesy. But she's still our Vice President. Di ba? Si Marcoleta, pinagtanggol na gusto yun eh. During the Blue Ribbon Committee nila nung nakaraan about confidential funds. Yeah, oo. So habang palapit yung 2028, mag-gravitate yan towards VP Sara. Kaya lang maraming hurdles ang dapat niyang daanan. Una, itong ICI na ito. Pangalawa, ito si Ombudsman. At saka pangatlo, yung mga impeachment cases. Tama. Hindi magpapahinga itong mga to eh. Walang pahinga eh. Hindi yan matatapos. Sa tingin mo yung bagong speaker ngayon? Yung dilaw, yung... Alam mo, sasabi mo sa bagong speaker natin? Well, ang bagong speaker natin, si Boji D. Isabela. Anak ng ng kingpin ng Isabela no, ni Governor Faustino D. Governor Faustino D ay talagang sanggan dikit ng matandang Marcos. Yung... Sanggan dikit yan. Yan ang mga original na Solid North. Oo. So, ibig sabihin, outside politics, yung mga anak ni Governor Faustino D at saka ni President Ferdinand Marcos Sr., magkakatropa na yan. Matik. Magkakaibigan yan. So, ibig sabihin, yung Boji D,
at saka BBM. Dati naman magkaibigan, mga bata pa yan, naglalaro na siguro ng ano yan, ng tumbang preso. Sabi kasi sayang si Chanko no? Ayaw niya daw eh. At saka, Si Pulong, di rin ayaw din. yung presidente kasi, hindi mo maalis na may influensya sa pagpili ng speaker. Kasama yan. Kasi siyempre, gusto niyang yung agenda niya, legislative agenda, smooth flowing. So ano bang gusto ko? Gusto ko, may influensya ako sa Senate, may influensya Pero ako ibig sa sabihin nun, sa House. Congress po, majority pa rin ang nasa Congress is kaya pala malakas ang loob ni Romualdez before kasi mas marami pa rin kami. Oo naman. Sa ngayon. Majority party is lakas. Sa ngayon. Sa ngayon. Oo. Oh. Eh kung nagtalunan na yan. Lakas CMD. Oo. Paano kung malapit ng 2028, hindi nila kayang gibain si Sara? Eh mukhang si Sara hindi sa Kaya hindi sa nga magpi-PDP. Hindi. Matigas ang ulo niyan eh. So mangyayari niyan, yung So lakas, bago niyang itatayo, ano yan, yung hugpong niya siguro magda-national na. magiging national at magkakaroon ng mga coalition yan. Kaya yung lakas magiging hina na. Hina Hina CMD. Ganon. Ganon naman tayo. Ganon naman talaga tayo. Yung real alam mo dati productive. PDP, lubog na. Parang isa na lang yung anak na lang, si Pimentel na lang, si Coco na lang. Sabi nga ni Jojo Bina, yung daw, kasi mga original yan eh. Si BP Bina, tsaka sila Nene Pimentel. Pimentel. Sabi niya, ito kanyang partido namin eh. Dati-dati, mga bus ang pwedeng sumakay eh. Ay, sumakay sa motor na. Ayan, tricycle. Sa tricycle na lang kami. Sabi niya. Tapos sabi naman ni Nene Pimentel, kaya nga pinaubaya ko na kay kay Jojo Bina yan eh. Kasi nasa madilim na kalagayan na ang partido namin eh. Wala lang choice si Presidente nung kasi. Kailangan nakapartida siya. Biglang lumuot ang PDP laban, biglang napakalakas na buong nation. Lahat na naging PDP. Di ba sabi nga ni Presidente Duterte nung tumakbo siya under PDP laban? Mabuti nga tumakbo ko dyan sa PDP eh. Dati yung partido na yan, Sleeping Beauty yan eh. Wala na, tulog eh. Wala na. Kasi lakas pero, diba, So, siguro, biglang, alam mo yung, ang real talk naman natin eh, sa ngayon, ang politika natin talagang walang totoong partido eh. Lahat kumbaga, convenience eh. Kung saan medyo makakabenepisyo sila, dun sila. Kaya uso sa atin yung, di ba yung balimbing, paru-paro, yung gano'n eh. Yeah. Kasi walang partidong tema. Talon lang ng talon. Talon ng talon. Palaka. Ngayon, so pagka pasok na yung 2028 at hindi nagigiba si BP Sara, ayun. Tatalunan na yan. Una naman, ang lakas sa CMD naman talaga, si talaga yan eh. Si GMA yan eh. Oo. Kaya mangyari, baka yung lakas CMD, Wala din. hindi, mapunta na kay BP Sara. Oh. Hindi malayong mangyari. Si Madam Jane. Kasi una, wala na si Martin. Kung pagbotohan ng lakas CMD na walain na si Martin Romualdez. Nako. Kasi ang totoong grand niyan, kumbaga the grand old woman diyan Si si Madam. Yeah. Madam GMA. Kaya nga lang si Martin inetsepuera siya. Yun na nga yung naging malungkot nung nakaraan. Ngayon, na may problema si Martin, kung siya ngayon ang etsepuera, at si GMA muli mag-take over, at yung GMA naman, pumunta na kay BP Sara, o di majority na, tapos ang boxing. Hindi pa kasi nagsasalita si Madam JMA. Wala, matahimik nga yung babae. Pero alam mo,
one of the most powerful political figures yan. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. GMA. Is the past president. At saka ang galamay niya hanggang Hanggang lahat ng munisipyo meron. Hanggang malalim. Di ba kasi yung na-build niya na net nung presidente siya eh. Ito, yun. So ngayon, impeachment cases 2026, 2027. 28. Hanggang ba, 28, ano na, election na eh. Oo nga pala. Oo. So yun, ang gagawin ng mga, dilaw na naman yan. Dilaw. Dilaw ang mag-file. Paunahan ulit yan, mag-file. Papaunahan. Oo nga, nung nakaraan. Sige, na mo na. Paunahan yan. Kasi once a year lang eh. Oo. Pero yung nilabas ni Supreme Court Justice Marvick Leonen na kung paano mag-file ng impeachment case against impeachable officers, parang mahirap. Parang binigyan ng requirement. Ayan. So ngayon, hindi na ngayon basta ganun kadali mag-file ng impeachment. Yeah, oo. Napag-usapan nga natin eh. Parang, Kaya medyo para hindi na kayo maging magulo. Ito na, hinirapan na namin. mahirap daw. So ngayon, madaling mag-file pero dapat naaayon sa tinatawag na form and substance. May form pero walang substance, ano rin yan? Dismiss din yan. But still, So yung ito ngayon ang titingnan ngayon natin si VP Sarang main figure ngayon ng itong mga nangyayari ngayon. siya pa din, no? Grabe. Nagnakawan na nga sa DPWH eh. Ang mga tao ng mga politiko nasa isip si VP Sara pa rin eh. Di ba? Siya, imbestigahan natin yan. Imbestigahan. Sige. Yeah, si Duterte. Sige, idamay natin si Duterte. Nandun nakatutok lahat ng nila eh. Yung sino masisisi? So, ibig sabihin, titingnan mo, itong nangyayaring, let's say, circus sa Senate and Congress. Ang laki ng political agenda kasi lahat sila nagpapapugian. Yeah. Lahat sila may galangan tirahin. Kung matuloy yung impeachment na yan sa next year, yung minority ngayon na Sa Senado. siyam sila. Lahat yung Duterte Block eh. Alan Yung Peter siyam, Cayetano ang leader niyan eh. yung siyam, yun ang minimum para hindi makonvict. Kaya 15 kasi yung grupo ni Soto eh. Ang kailangan para makonvict si Sara is 16. Kaya mangre-raid sila dito sa 9 Sino kaya yung isa doon? kung makakuha sila. Kaya Yung lang mga solid solid dito yung eh. Solid itong siyam eh. Kaya mahirapan na Cayetano, makonvict siya. Ivy, Bongo, Bato, Mahirapan ako makonvict si 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 Sara. Padilla, Villanueva. Yeah. Di mo kahit sunugin mo yun eh. May Duterte pa rin yung mga Kaya nga mahirap. So gumagawa sila ng paraan na kasi nakita na nila sa impeachment mukhang malabong ma-impeach si Sara. So gumagawa sila ng iba-ibang avenue. Kesa galingan na lang mag-raid. nila. Ha? Kung gagalingan na lang nila. Paano pag gagalingan nila? 2 taon na lang. Alangan namang bigla silang gumaling. Ganun. So, ibig sabihin yung mga mangyayari ngayon talagang political Lahat yan. cosmetics. Yes, oo. Cosmetology. Optics. Para yung commission infrastructure cosmetology investigation. Maniwala ka. ICI. Infrastructure, cosmetology. Ay, nako. Pero, let's say, kung mamanokin ni Presidente ang Vince Dizon, Magalong, Sara Duterte, 3 na lang sila. Si Isko Moreno, natabunan yung pinagagawa niya ngayon sa Maynila dahil sa issue eh. Pero si Benji Magalong, si Mayor, pag ang
ang body language niya ay parang nakakiling kay BBM. Hindi siya obra. Hindi, no? Hindi. Kasi maumay tao sa kanya. Kasi kita mo na nga ngayon, kaya nga merong rally sa 21 eh. September 21 eh. Kasi galit na tao sa BBM administration. Tapos kakampi ka sa BBM. Eh mukhang hindi masyadong kagandahan yun. So itong rally is 2 versus 1. Oh. Dalawang anti-BBM at saka isa. Oh. Ay, baliktad. Isang anti-BBM, dalawang kakamping BBM. Ang gulo. Kasi yung Dilaw at Makabayan, halos pro-BBM Pro BBM nga eh. Oo. So 2-1 nga. Yung mga nasa Luneta. Nasa Luneta, mga Makabayan yun. May halo-halo. Halo. Halo-halo. Pero parang pro-BBM pa rin. Paano kung sa kanya, paano what if, siya nagpondo niyan. Para sige, pondohan ko na kayo, galing office of the... Hindi sila magsasalita ng resign BBM. Hindi Pro ano lang sila, pro... Dadala ka ng pagkain dyan. Ano lang, corruption lang talaga. Para makapag-martial na ako, yes. Pupondo ako, akin tong lahat to. Romualdez, bumaba ka na dyan. Yung sa naman, sa People Power Monument, yung mga mababango, mga mayayaman. Mali tayo, nag-martial na. Ayaw din nila ng resign BBM. Hindi resign rin. BBM. Ano rin sila, So isa lang, yung anti-corruption. mga nasa Bonifacio, yung mga maisog. Sigaw lang, Alam bring mo him bakit home. ayaw nilang resign BBM? Kasi ayaw nilang umupo si Sara Duterte. Ang gulo. Kasi para magiging GMA, pag nag-resign si Presidente, VP Sara, maging Siyempre. Presidente. Yung VP Sara papalit. Tapos eleksyon, extended. Kaya walang ayaw sumigaw ng resign BBM eh. Dahil lahat na kasama, tactical alliance ni BBM. Kasi pag BBM resign, sinong papalit? Kaya isa lang ang magsisigaw ng resign BBM. Ito lang dito sa Liwasan Bonifacio yung maisog lang. Diba? Ayan. Yan ang ating... Delikado. Hindi naman delikado. Ako na malakas. Pero sa pinapakita ni VP Sara is very firm and strong. Siyempre maraming may gusto sa kanya. Marami din. Sa tingin mo, eto na. Hindi man tapusin ni Marcoleta. Pwede siya maging VP ni Sara, no? Maraming maraming... Pinuntahan niya eh. Pinuntahan. Oo nga. Kailan? Kagabi? Kahapon? Parang basta pinuntahan niya after ng budget hearing, pumunta sa kay Marcoleta. Silang dalawa lang. Nag-usap. Sa ginawa ni Marcoleta ngayon, popularity niya. Baka naman mag-counter ko. Pwede. Baka ang kailangan lang naman majority eh. Majority lang. 13. Kulang sila. Kulang sila ng 4. Sila Gatsal yun. Ayaw na. Malay mo, mag-counter Yan na. Maganda. Habang tumatagal, sumasarap ang politics. But anyway, yan nga. Siyempre, talaga kung ikaw ay hitik sa bunga, babatoyin ka talaga. Ganun lang kasimple. Kung nakikita nila ikaw yung strong ngayon, yung mga tao talagang babatoyin ka. Expected naman siguro ni VP Sara yan. Kaya makita mo sa kanya yung composure niya nung mag-isa lang sumate ng budget hearing, relax lang siya. Alam mo yun. I'm still the vice president. Parang ganun eh. Yung aura niya during And, yan. Anyway, sarap. Abangan sa mga susunod na kabanata. Kung madidiskaril ang pagka-presidente ni VP Sara, abangan natin in this sa mga susunod na mga balita. Well, anyway, kung umabot kayo sa kwentuhan namin dito, ibig sabihin na-enjoy nyo yung kwentuhan namin. Subscribe na po kayo para makarinig pa kayo ng mga magagandang kwento. Sa mga susunod, maraming salamat po.